So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, after nga po nilang magpakalat ng fake news patungkol dito kay First Lady Araneta Marcos na kung saan naganap daw po 'di ba yung fellowship meeting, sinabi daw po ni F. Elisa na kaya niya daw pong bayaran ang Iglesia ni Cristo. So, after po nila mga minamahal na magpakalat noon, hindi naman kasi pinick up ng mainstream media, so hindi lumaki yung issue. Hindi naging intriga. So, walang sumabay, walang humablot ng issue na yan. Ngayon, ang panibago nilang pinapakalat na issue is itong si House Speaker Martin Romualdez daw po ay na-stroke. Nagkasakit daw po, kumbaga naghihimlay na daw po ang katawan ni House Speaker. So ngayon, itong si House Speaker Martin Romualdez, binasag ang katahimikan ng mga fake news na mga vlogger, na mga trolls ng kabilaan. Nagsalita itong si House Speaker Martin Romualdez. So ano sinabi niya? Mag-ingat tayo sa fake news. Dinibunk niya, mga minamahal, ang nagpapakalat ng fake news na siya daw po ay may sakit, nakahilata, na stroke, kung ano pa man. So ngayon, pakinggan nyo muna ha, bago tayo magbigay ng komento. Pakinggan nyo tong komento ni House Speaker. Speaker, ano masasabi nyo dito sa kumakalat na hospitalized daw kayo? May nagsasabi na stroke daw po kayo. Ay, sus, mag-ingat na tayo sa fake news. Andito na nga ako, buong araw, nagsusuot yung mga Christmas messages at iba pa. At mamaya, manonood ako ng pelikula kasama ng pamilya ko. Uy, House Speaker, wag mong sabihin ganyan na nanonood kasama mo yung pamilya mo kasi matitrigger sila. Sasabihin na naman nila, House Speaker ka pero wala kang ginagawa. Nako, House Speaker, wag mo sabihin yan. Galit na galit sila sa'yo. Wag mo sabihin yan na masaya ka kasi nagagalit sila. Diba? Kaya tama lang yung ginagawa mo, House Speaker Martin Romualdez, nagalitin mo sila. Diba? Para sila yung magkasakit. Sila yung ma-stress, sila yung ma-depress. Alright. Apo naman, makasama ko ang mga governors. Nag-dinner po kami. Speaker, kanina umaga sabi nyo, may nakwento kayo na ang naalala nyo lang this morning, nakatulog kayo at nakapahinga kayo maghapon. Paki-share nga po. Ayun na, kasi kagabi naman hindi naman ako napuyat. At ang sarap yung tulog ko. At saka wala akong maaga na appointment, kaya himbing-himbing ang tulog ko. Kaya huwag mong sabihin mahimbing yung tulog mo, House Speaker. Magagalit sila. Sasabihin na naman nila, ano yung ginawa mo sa mamamayang Pilipino? Sinusweldohan ka ng taong bayan, wala kang ginawa. Kasi kapag antay sa kanila, kapag kontra nila, dapat hindi nagpapahinga. Ganon yung gusto nilang mangyari. Dapat hindi nagpapahinga kasi ganon nila ituring yung mga kalaban eh. Di ba tinuturing nilang kalaban itong si House Speaker? Gusto nila si House Speaker magmukhang depressed. Magmukhang nagkakasakit. Kaya wag mong sabihin ng Speaker na nakakatulog ka ng maayos kasi magagalit sila. By the way, House Speaker, ituloy mo lang yan. Di ba? Para sila yung ma-depress. Alright. refresh ako kaya kumbaga ironic. Now I'm feeling very, very strong and very energetic. Lalo na itong araw na to. Ano po ang mensahe nyo sa mga nagpapakalat ng fake news? Ay, sana na lang, huwag na lang yung kalat ng fake news. Let's just all work together, positive tayo, lalo na Pasko ngayon. Speaker, tingin nyo saan nanggagaling itong mga fake news na to na tulad ng ganito? Ay, siguro naman sa mga detractors ng House, lalo na sa nangyayari po sa mga hearings natin at siyempre naman may nagbabatikos. Kumbaga, kasama din talaga yan sa trabaho natin pero iwasan na lang natin pagkakalat ng fake news. Okay. Na nagkaroon ng ads pa. Pero makikita nyo naman mga minamahal kung gaano ka well-mannered itong si House Speaker Martin Romualdez. Even though na pinapakalatan siya ng fake news, 'di ba? Yung ginagawa ng mga makapili ngayon na pinapakalatan siya ng fake news katulad ni PBBM pero never siya nag-show up ng anger. Ganun kabuti si House Speaker Martin Romualdez. Hindi ko sa pinopromote si House Speaker. Alam niyo yan mga minamahal na minsan binabanatan din natin si House Speaker. So, tayo po ay nagiging neutral lang dito. Pero mali din naman kasi yung ginawa dito kay House Speaker Martin Romualdez na pinapakalat na kulang na lang mamatay itong si House Speaker. Bakit napaka-bully ninyo?
Ngayon na dinibang kayo, galit na galit kayo. Ano yung sabi, yung pakulo na naman ng mga DDS ngayon? Na hindi daw po nagtatrabaho si House Speaker. Eh halos nga po araw-araw namimigay yan ng ayuda. Paano hindi nagtatrabaho? Eh araw-araw nga namimigay ng ayuda si House Speaker eh. 'Di ba? Oh, may magko-comment naman, hindi ayuda kailangan namin trabaho. Wala naman pong nagsabi na hindi mahalaga yung yung trabaho. Siyempre, kailangan din natin ng trabaho. Wala naman pong nagsasabi na hindi natin kailangan ng trabaho. Mga najujulol talaga tong mga DDS na to. Kakapanira nyo yan. Oo. Sa kakapanira ninyo, iba-iba na yung pumapasok sa mga utak ninyo, mga isipan ninyo, to the point na, katulad sa INC, pinipressure na ninyo. Diba? Na kapag hindi magsagawa ng impeachment versus rally versus impeachment itong House Speaker, I mean itong Iglesia ni Cristo, ipapakalat ninyo na nabayaran ni FL Lisa. Ganyan yung magiging script ninyo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sinasambulat ng bibig ninyo? Like, napaka-nonsense. Diba? Na, kung sa madaling sabi na sobrahan. Hindi ba kayo nahihiya na dyan kinukuha yung pamumuhay ng pamilya ninyo sa paggawa ng fake news? Ha? Alam niyo yung karma may balik din yan. Oo. Tingnan niyo itong si Harry Roque. Tira ng tira sa ating presidente, tingnan niyo ngayon, fugitive. I mean, nagtatago. 'Di ba? Nagtatago sa ibang bansa. Lahat ng mga taong masama ang ginawa sa kanilang kapwa, babalik at babalik yan sa kanila triple. Tingnan mo itong si Jason sa ano yung makikita nating credibility diyan? Merong 1 million per month. 'Di ba? So doon niya kinukuha yung pambuhay ng kanyang pamilya sa paggawa ng mga intriga, paggawa ng mga fake news. Kung hindi si First Lady ang kanyang titirahin, isusunod niya dyan si PBBM. 'Di ba? Ganyan siya, mga minamahal. Kung hindi si PBBM ang kanilang panibagong titirahin, si House Speaker. Paulit-ulit lang yan. Si FL Lisa, si House Speaker, si PBBM. Kapag walang issue si PBBM, kay First Lady. Kapag walang issue si First Lady, babalik kay House Speaker. Pag walang issue si House Speaker, dito kay PBBM. Grabe yung nila, no? Yung mindset nila, hindi sa mamamayang Pilipino, bagkus sa mga kanilang personal na interest. Kaya wag natin tularan yung mga kupal na yan. Diba binasag na ngayon ni House Speaker? Ano? Masakit ba? Diba? Minsan lang magsalita si House Speaker eh. Ginagago nyo pa. Nakakaloka talaga itong mga animal na to. Ewan ko ba dito kung ano-ano yung mga pumapasok sa kanilang sentido komon. Magtrabaho kayo ng maayos para nang hindi kayo hindi kayo batikos ng batikos sa gobyerno. Ang ganda-ganda ng ginagawa sa ating pamahalaan. Kayo naman, puro lang batikos. Tama ba yung mga ganyang gawain? Hindi mga minamahal dinidebunk lang natin talaga. So by the way, Speaker, pagpatuloy mo yan para mas lalo silang magalit lalo. Diba? Alright mga minamahal, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.